Alright, so marami na naman nagtatanong sa atin about, upgrading their violins. Siguro kasi December, no, may gift ideas, mga wish nila na makuha nila. Pero let's be realistic about it, no. Kung may violin ka na medyo mura, tapos hindi ka pa nagpapaturo, wala pa nagtuturo sa'yo, don't go out and rush and buy a new instrument, no. Maraming naka-sale ngayon, yes, marami ring taong may mga Christmas bonus, mga ganyan. Pero I think it's better if you invest in yourself rather than buying the new shiny object na naman, no. I for one wants to recommend, no. Sino ba namang ayaw makatulong, 'di ba? Pero kasi a lot of people who keep on asking me, self-study ako, meron akong 5K na violin or may 3,000 ako na violin, bibili ako ng 25,000 na violin. Parang, bakit hindi na natin pwedeng irason ngayon na na wala tayong budget for lessons. Talagang minsan ayaw lang talaga natin. Pero yun yung reality, guys. You have to face the fact na yung pag-upgrade ng skills mo ang kailangan mo talaga. Kasi sobrang dami ko nang na-experience of people like that na parang, okay, bibili na lang ako ng mas mamahalin, baka sakaling makatulong, no? You always take that chance. But the problem is you're not facing the true issue, which is your skills, no? Yun ang nagiging problema talaga. So, tsaka ka na bumili. Mag-lesson ka, di ba? You won't spend 15,000 pesos on a session. Kahit isang best lang sa maayos na mentor, sa maayos na teacher. Malaking tulong na yun, di ba? You could spend like 1,000 pesos, di ba? Tapos matututunan mo talaga kung paano mag-violin, no? Malay mo, like ko sinasabi, yung 3K na violin mo, mapatunog mong 20K, di ba? Kasi wala talaga yan sa instrumento. Kahit anong hawakan natin, kung hindi tayo marunong magpatunog ng tama at ayos, hindi tayo mag-i-improve, no? So it's being practical, it's being realistic, and we all want to be able to play beautifully, di ba? And that will only happen if we understand that, meron tayong mga konting pagkukulang. Meron tayong mga gaps sa ating pagkakaintindi sa mga bagay-bagay. That's why we have to fulfill that, diba? So, yun, may extra budget kayo ngayon. Don't rush on spending on a new instrument kung meron na. Pero kung wala pa, you can buy any instrument that you want. As long as mag-lesson kayo. Kasi hindi talaga nakakatulong yung self-study na yan. Especially sa violin. So, that's how you should be doing it, no? Of course, your money, your rules, pero that's how I think it's the most practical, economical, and talagang matututo ka. Kasi walang shortcut pagdating sa pag-aaral, di ba? Lahat ng bagay kailangan mong matutunan ng tama para, in the future, baka magkaroon kayo ng opportunity to be able to share your skills with others. Alam nyo na kung paano talaga. And mawala yung mga frustrations. Yung iba na-frustrate tapos sisisihin nila yung instrument. Pangit kasi yung violin ko, pangit kasi ng bow ko, pangit kasi ng ganito, ganyan. Pangit ang rosin ko. Lahat na sinisi, no? Minsan, kasi mainit ngayon. Ganyan, di ba? Pero ano nga ba talaga ang problema? It's your playing that needs to be worked on. So, walang masama dun, no? Pero yun nga, bahala kayo sa pera nyo. Pero I suggest find a teacher kahit once lang. Malaking factor. Especially kung wala ka talagang nagturo sa'yo. Wala talagang nagturo sa'yo. Mag-lesson ka once sa maayos na teacher. You will get your money's worth and you will be I can guarantee, no, pero sa iba, ma-appreciate mo kung ano yung input na may bibigay sa'yo ng teacher. So, good luck sa inyo. And hopefully, you follow my advice.